Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ang proof na tunay ang ating panampalataya o miracle. At ang Bible verse natin ay mula sa Acts chapter 17 verse 30 to 31. Sinasabi naman sa ating scripture ngayong araw, "And the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent, because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead." Ito ay isang napakagandang scripture mga kapatid, dahil alam natin na maraming tao ngayon ang naghahanap ng miracle o himala. Yung mga example nito ay tipong biglaan na lang gagaling ang may sakit, o biglang may blessing na darating sa ating mga buhay, o may mga pangyayaring hindi na kayang paliwanag ng sensya. Pero sa totoo lamang mga kapatid, ang miracle ay hindi lang basta isang magic ni God na para tayo mamangha. Ito ay isang intentional na interruption ng Diyos sa natural na daloy ng buhay para ipakita ang kanyang kapangyarihan, layunin at kanyang presensya. Gaya ng sinasabi sa ating scripture, may binigyan si Lord ng assurance sa buong mundo. At alam natin na ang pagkabuhay na muli ni Jesus. Una-una, the greatest miracle is the resurrection of Christ. Walang kahit anong himala ang lalagpas sa muling pagkabuhay ni Kristo. Dahil ito ang nagpapatunay na totoo siya, totoo ang kanyang mga salita, at totoo ang ating pag-asa sa kanya. Ang resurrection ay hindi lang istorya sa Biblia, ito ay isang historical, spiritual, at eternal na himala. Kung walang resurrection, ay wala rin tayong panampalataya. Pero dahil nabuhay ng muli si Kristo, nagkaroon tayo ng assurance na may kapangyarihan siya sa buhay at kamatayan. Kalawa, the resurrection confirms the truth of God's Word. Maraming mga propesiya sa lumang tipan na natupad sa ating buhay. Kamatayan, at isa na rito ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya sa Biblia, hindi lang siya isang libro o kwento. Ito ay salita ng Diyos na may kapangyarihan at may katuparan. Kung kaya niyang buhayin si Kristo, kaya rin niyang tuparin lahat ng kanyang sinasabi, kasama na dyan ang pagbabalik niya at ang paghuhukom sa mundo. Tatlo ay the Christian life is built upon the miracle. Sa proof na maaaring ibigay sa atin na ang pananampalataya, ay tignan natin ang sarili natin ngayon. Kung dati ba, laging puno tayo ng takot, galit o kasalanan. Pero ngayon, na tayo may Kristo na sa ating buhay, na nampalataya tayo kay Kristo, sumusunod tayo kay Kristo, ay nagkakaroon tayo ng kapayapaan, pagbabago, at pag-ibig kay Jesus. Ito ay isang himala na, dahil every Christian life is a testimony of God's miracle-working power. At paano naman natin ito ma-apply sa ating buhay? Unang-una, believe and repent, for everything Jesus says is true. Hindi tayo tinawag ni Lord para lamang manood ng mga miracle. Tinawag niya tayo para maniwala at magsisi. Kasi kung totoong nabuhay si Jesus muli, lahat ng sinabi niya ay dapat nating sundin. At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.